seafood craving, aba, isa daw sa mga dapat puntahan ang Malabon Fish Market dahil maliban sa mura na ang presyo, aba, ang dami pang pwedeng pagpilian dyan. Ay, true. Naku, naging practice na nga rin dyan, guys, yung tinatawag na bulungan o yung pagbulong para mas makatawad o makamura ka sa bilang mo isda. Ganun pala yun. 20 na lang, 20 na lang. Akala ko ganun lang. It's really a tawad. They really, talaga they make bulong. Hindi, bulungan. Exciting naman yan kung ano ang may luluto ngayon. Of course, of Chef JR, kumusta po ang bentahan ng mga isda dyan? Brother? Ilan ang binulungan mo today? Nakamura ka ba? Kailangan natin yan. Brad, yung mga muscles natin, pumuputok bro ha. Kasama natin sa studio. Easy, brother. Talagang pag ganito ang ating office this morning, mapapalaban talaga at mababanat yung ating mga muscles. At eto, yung ating food adventure tuloy-tuloy pa rin dito sa Malabon Fish Market kung saan nga kitang-kita kung gaano kakabit sa bitukan ng mga Pilipino ang isda talaga namang paborito natin kasi di hamak naman daw talaga na minsan may mga season na mas mura ito sa karne. At makikita nga natin, eto may mga stall side dito. Si sir, teka, o-order muna ako ng kuwan, sir. Ito, meron tayong panggesyos dito galing sa Bulacan. At sir, papalinis ko lang po, Salamat. Ayan, so, hindi lahat ng stall dito, by the way, pwede ka magpalinis. Kasi nga, malakihan ang order dito. And kung malakihan ang order, makikita natin ang daming option. So, meron tayo dito yung pilipit, meron tayo ditong hipon. At ito, kasama natin si Sir Alvin. Sir Alvin, good morning po. Sariwang araw po, sir. Ayan, sariwang araw talaga naman. Kita natin yung alimasag natin, Yes, Saan po sir. nanggaling ito, sir? From Bicol po, sir. From Bicol. Yes, Tapos, meron din tayo dito yung dalagang bukid. Meron din tayo, anong tawag dito, sir? Liglig, sir. Mga maliliit na lapo. Liglig na, maliliit na lapu-lapu. Yes, po. Okay. Opo. Tapos, yun nga, kanina pinakita natin yung panggesyus. Tapos, bukod po sa Bicol, saan lugar po nanggagaling yung isda natin? From Palawan po. Palawan mostly, din. ganun lang po talaga. Bicol and Okay. Palawan po. So, tsaka actually, may mga seasons din po ba na Yes, po. kumukuha kayo sa Yes, ibang po. lugar? Pag yung mga seasonal po talaga, tagbagyo, mostly ganun, walang supply. So, umuhugot kami sa ibang lugar like Bulacan po. Okay. Ganun po. At tamang-tama kasi nakakwento sa akin ni Sir Alvin kanina, yung season ngayon ng pusit na lumot po, Yes po. Yes po, sir. Opo. Since season, alam natin pag ganyang napapanahon yung ingredient or yung, kumbaga, seafood or isda, mas mura. Yes po. Magkano Opo. po ngayon yung lumot natin? Ang lumot po natin ngayon nagkakos po ng 250 po. 250. Yes po, Tapos sir. yung mas maliit po, Nasa mas 150 mababa. to 100. Mas mababa po. Okay, so 100 to 150. Maraming Yes po. salamat, Sir Thank you po, Alvin. sir. Thank you po. Ito, makikita nyo kung gaano kasariwa yung mga isda natin tsaka mga pusit natin. Ito yung lumot natin na makikita natin, di hamak na mas malaki doon sa usual na pusit na nakukuha natin. Ito yung mga perfect sa ihaw, tsaka yung mga nilalagyan ng palaman sa loob. So ito, saktong-sakto kasi, syempre, andito ako, hindi natin palalampasin yung pagkakataon na makapagluto nga ng ganito kasariwang ingredient. So makikita natin yan. Basically, I'm sure marami sa inyo familiar na expert na sa paglilinis at pag-handle ng pusit. Pero papakita ko lang din sa inyo para lang din added tips. At ito, makikita natin dapat, pinaka-importante of course is lilinisin muna natin yung ating pusit. So, if you guys have water, wala namang specific tool na kailangan dito, pero may mga critical lang tayong kailangang tanggalin kapag naglilinis ng pusit. So, unang-una, tatanggalin natin yung parang pinakaulo, tapos nakadikit na dyan lahat ng organs niya, tapos ito. Kung depende, kung yung dish ninyo ay gusto nyo ng malinis, walang itim, ito po yung sack o yung parang tinta. So tatanggalin lang natin yan. And then makikita nyo yung ulo. Tinatanggal lang din dito yung pinakabibig kasi medyo matigas po yan. So tatanggalin lang natin yung bibig niyan. Ayan o. Yung pinakangipin yan, makikita ninyo, matigas. So hindi ka aya-aya kapag nakain ninyo or bigla ninyo makagat. Talagang parang buto ito ng manok. So yan, tatanggalin lang din natin yan. Minsan, tinatanggal din namin yung tinta doon sa mata para nga hindi magkaroon ng discoloration doon sa dish na lulutuin natin unless you guys are doing pasta negra or paella na maitim. So yan, once natanggal natin yan, actually yun lang naman ang talagang pinaka-tinatanggal. And of course, yun nga, yung parang plastic sa likod niya. Yan. So once na natanggalan natin yan, ready na natin, pwede na natin yung balnawan at i-ready dun sa ating kawali. So meron na tayo ditong na-prepare. So pag natanggal nyo na, may option din kayo na tanggalin yung balat. So mabilis lang yan.
Ito yung parang pinaka-fin niya. So tatanggalin nyo lang, hihilahin nyo lang yan, susunod na yung balat. Again, this is all optional. Kung trip ninyong kasama yan, wala namang problema. Hindi naman masama ang lasa niya or yung nagbibigay ng ibang lansa. So, yan o. Pupunitin nyo lang yan at eto na yung lalabas sa inyo. So, again, another optional trick or tip is pwede natin siyang i-score ng crosswise. Now, you would wanna do this pag kunyari magpiprito ka and also for presentation purposes. You wanna do this kasi kunyari minsan maramihan yung luto and you want to disperse the heat evenly. Mas madali mong maluluto yung inyong puset kapag hiniwa mo siya ng crosswise o yun nga, yung may pattern tayong ganyan. And then ito na yung magiging itsura niyan. Yan. Making sure lang na kapag hinihiwa ninyo, wag aabot doon sa kabilang dulo. So we have here our pan. Mainit na rin yan. Yung panggisa lang natin. Typical lang din. Luya. Siyempre yung ating sibuyas. Ihahabol ko na rin yung ating carrots. And yung ating pineapple juice, tsaka chunks. Yan. So haluin lang natin yan. And then yung ating mga panimpla. Meron tayo ditong toyo. Dahil gagawa tayo ng sweet and sour. Maganda kasi sa sweet and sour, sa gantong dish, maganda yung kulay. So kailangan meron tayo dyang shade ng dark, meron tayong yellow, at syempre, yung pula natin, pwede kayong gumamit ng ketchup, tomato sauce, walang problema. Or kung wala man kayong access sa ganyan, at swete, pwede nyo rin gamitin. Tapos lalagay lang tayo ng konting tubig. Because basically, what we're doing here is we're cooking yung sauce natin, binubuo. Juice at saka chunks, pwede ninyong dagdagan pa yan ng konting asukal. Siyempre, konting asin din. At pakukuluin lang natin yan. Once na nagsama-sama na yung flavors yan, pwede natin yung palaputan using a slurry. Tapos ito na yung magiging itsura niyan. Kita nyo, malapot. Tapos parang halos iisa na yung kulay niyan. Tapos pwede na nating ilagay yung ating pusit. And dahil nga dun sa ginawa nating technique kanina ng pagsuscore sa kanya ng crosswise, more or less mga 3 to 5 minutes, luto na ito. Yan. And then before we turn off the heat, we're just gonna add in our bell pepper. Ito yung sinasabi nating yung pumuputok yung kulay. So aside sa masarap, definitely, pang-agaw attention din to dun sa ating plato at saka sa ating lamesa. So yan, mabilis na to. Tikman lang natin yung ating sauce. Sakto na yung timpla para sa akin. Lulutuin lang natin yung ating pusit. Isa-serve na natin dito sa mga kasama natin dito, mga fishmongers. Talaga namang sulit na sulit yung ating breakfast. Pag mga gantong in-season na food adventure, kaming bahala sa inyo. Tuloy-tuloy lang yung ating food adventure this morning. Tutok lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit,